Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat sa pagbibigay at paglalaan ninyo ng oras at panahon sa pakikinig ng mga pangaral sa live stream na ito. Pasalamatan natin ng ating mentor, Pastor Albert Butchal at Pastor Hasmin sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo sa platform na ito. Pagpalain din natin sa panalangin at magdeklara tayo ng patuloy na kalakasan at karunungan para sa grupo ni Pastor Achi, ni Pastor Regine, sa kanilang tech team sa paghahanda ng mga videos na ito. Ang pagpapala po'y sumainyo. Sa ngayong hapon po, gusto ko pong magbahagi sa inyo. Nabigyan ko po ng pamagat ang pamumuhay ang pamumuhay ng taong naturuang matakot sa Panginoon. Ang pamumuhay ng taong naturuang matakot sa Panginoon. So, mga kapatid, ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon ay hindi po ito nangyayari overtime. Ang pagkakaroon po ng takot sa Panginoon ay nadidevelop sa pamagitan sa pamagitan ng mga enkwentro natin sa ating Panginoon kapag na-encounter natin siya. Kagaya ng sinabi ni Moses, sabi niya, magsipagbihis kayo, diba? At magsipaglinis sapagkat haharap tayo sa Panginoon. Huwag kayong matakot sapagkat kakausapin natin ng Panginoon, kakausapin tayo ng Panginoon, haharap tayo sa Kanya upang magkaroon kayo ng banal na takot sa Kanya. Ayan. So, it is an encounter. Kumbaga kay Moses, para magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya, kailangan na-enkwentro mo siya. Kailangan nararanasan mo siya. Kagaya ni Moses, na-develop yung kanyang banal na pagkatakot sa Diyos simula nung panahon na siya ay pumupunta sa bundok at napag-usap sa Panginoon na hindi niya alam, kala niya ilang araw lang siyang nawawala pero 40 days and 40 nights na pala siyang nawawala. But wala siyang ibang katagpo kundi ang Panginoon. At doon tinanggap niya yung tablet of stone, yung kautusan ng Diyos, tinanggap niya. At sa panahon na yun, na-enkwentro niya sa haba ng panahon na yun. Ang na-develop kay Moses ay ang pagpapahalaga sa Diyos, ang pagkilala sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan at na-develop yung kanyang fear of the Lord. O banal na pagkatakot sa Diyos. Diyos yung kwento na yun. Kaya ang Israelita ay hinihigayat niya rin na humarap sa Diyos. At ang sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay kakausapin tayo o haharap tayo sa Diyos upang matuto tayong magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Diba? So, maybe parang merong opposite doon sa sinasabing huwag kayong matakot o magkaroon kayo ng banal na takot. Diba? Meron akong isang teaching na pakinggan kay John Bieber na dinifferentiate niya bigyan niya ng definition yung bigyan niya ng definition yung afraid of God and the fear of God. Diba? Sa afraid of God, ang insight na binigay ni John Bieber is, a fear of God is, afraid of God, ang ibig sabihin daw ng afraid of God, a person is afraid of God na parang lumalayo, hindi lumalapit ang tao sa Diyos dahil sa kasalanang nagawa niya. At lumalayo siya sa Diyos dahil takot siya sa Diyos dahil nagkasala siya. Ang ibig sabihin, being afraid of God is lumalayo ka sa Kanya dahil takot ka dahil nagkasala ka. But the other side naman is the fear of God. Sabi niya, the holy fear of God, ang sabi ni John Bieber ay ayaw mong malayo sa Diyos. Kaya ayaw mong magkasala sa Kanya. Kung parang ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos ay yung ayaw mong lumayo sa Kanya, nananatili ka sa Kanya para hindi yung magkasala. Yung kaibahan ng afraid of God. Yung afraid of God, palayo ka sa Diyos kasi nagkakasala ka. But if you have the fear of God or the holy fear of God,
hindi ka umaalis sa Diyos, hindi ka lumalayo sa Diyos, nananatili kang kalapit ng Diyos dahil ayaw mong para hindi ka magkasala. So ngayong hapon, gusto ko pong ibahagi sa inyo, na ulitin ko ang pamagat na babahagi ko sa inyo, ang pamumuhay ng taong naturuang matakot sa Panginoon. Mula po sa awit 34, beginning verse 11 to verse 15, hanggang verse 15, ay may ganito po tayong mababasa. sabi ng talata, "Hali kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang Hali kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo." Sabi ng sumulat ng awit, ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo. So, makikita ninyo dito sa talata pa lang nito ng verse na ito, na yung sumulat ng awit ay hinihikayat niya o hinihimok niya yung kanyang mga anak na lumapit sa kanya upang maturuan niya tungkol sa takot sa Panginoon. 'Di ba? So, same thing with Moses nung hinihikayat niya yung buong Israel na humarap sa Diyos para magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Kaya kung hindi tayo lalapit sa Diyos, hindi tayo matututo eh. Hindi natin makikilala ang Diyos. Kung hindi tayo lalapit sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng banal na takot sa Panginoon. At dito sa talatang ito, ang sumulat ng awit na ito ay naghihikayat sa kanyang mga anak na sinasabi niya, "Hali kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo." So, dito meron siyang idea o meron siyang insight o meron siyang ang paraan niya para magkaroon ng banal na pagkatakot yung kanyang mga anak ay maituro ito sa kanila. At palagay ko, kung ituturo ito sa kanila, palagay ko it is also, they will also be encouraged na magkaroon din sila ng personal na enkwentro sa Panginoon. The same like David. Kaya nga si David naging a man after God's own heart kasi David wanted always do sa presence ni Lord eh. Ayaw niyang nananatili siya doon eh. Diba? So, kaya si David ay meron siyang banal na pagkatakot sa Panginoon. Kaya itong sumulat ng awitin na ito, sinasabi niya, "Mga anak, hali kayo. Pakinggan ninyo ako," sabi niya. "Ang takot sa Panginoon ay tuturo ko sa inyo." Kasi hindi mo pwedeng may turo yung pagkakaroon ng banal na takot kung hindi mo nararanasan ito, kung wala kang ganito, kung wala kang banal na pagkatakot sa Panginoon. But this time, the author of Psalm ay tuturo niya sa kanyang mga anak, 'di ba? Yung pagkatakot sa Panginoon. At mula po rito sa talatang ito, diretso natin sa verse 12, sabi dito, "Sino ang taong nagnanasa ng buhay at naghahangad ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig. Sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig." Diba? So, ulitin ko po ha. Ang pag-usapan po natin dito ay ang pamumuhay ng taong naturuang matakot sa Panginoon. Yan, pag-usapan natin. Ngayon, tuklasin natin. Mula sa mga talatang ito, ano ba ang buhay ng taong natuto ng matakot sa Panginoon? Diba? Kasi pag nagkaroon ka ng enkwentro sa Panginoon at naituro na sa iyo yan, magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya at nagkaroon ka ng personal encounter mo sa Diyos, magkakaroon ka ng banal na pagkatakot kasi because of your personal encounter with God. So, ngayon, kung nagkaroon ka na ng banal na pagkatakot sa Panginoon, anong buhay ba ang meron ka? At paano ka ba nabubuhay? Paano ba nabubuhay ang taong natuto ng matakot sa Panginoon? O paano ba nabubuhay ang taong natuto ng magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon?
Number one, una, sabi ng talata, ang buhay ng taong natuto ng magkaroon ng banal na takot sa Diyos ay, number one, nagtatamasa ng mabuti at mahabang buhay. Yan ang unang makikita natin sa mga taong natuto ng magkaroon ng takot sa Panginoon. Nagtatamasa na sila ng mabuti at mahabang buhay. Sabi ng verse 12, sinong tao ang nagnanasa ng buhay at naghahangad ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti. Sino ang taong nagnanasa ng buhay at naghahangad ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti? Diba? Sino ba yung tao na nagnanasa ng buhay? Sino yung tao na yung nagnanasa ng buhay? Sila na mayroong banal na pagkatakot sa Panginoon. They wanted to live, gusto nilang mabuhay ng mahabang buhay para ma-impart nila yung natutunan nila sa Panginoon, para maibahagi nila yung enkwentro nila sa Panginoon. Kagaya ng sumulat ng awit. Sabi niya, parito kayo. Tuturo ko sa inyo. Diba? Tuturo ko sa inyo, sabi niya, tuturo ko sa inyo yung tungkol sa pagkatakot sa Panginoon, tuturo ko sa inyo. Sabi ng sumulat ng awit. Kaya, kung tayo ay, ang buhay ng taong natuto ng matakot sa Diyos, eh siya ay, ang unang makikita natin sa kanya, nagtatamasa siya ng mabuti. Mga mabubuting bagay na nararanasan niya mula sa Panginoon at na-enjoy niya. And his life ay patuloy na pwedeng humaba. Kasi bakit? Upang yung kanyang karanasan sa Panginoon, upang yung kanyang pagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon ay maibahagi niya at maituro niya. Kagaya ng sinasabi ng manunulat ng aklat ng awit. Halika kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay tuturo ko sa inyo. Kaya kailangan ng mahabang buhay. At hindi mahirap magturo ng tungkol sa pagkatakot sa Panginoon kung hindi mo rin nararanasan ang interbensyon ng Diyos sa buhay mo. Diba? Yung mabubuting bagay na kung saan ang Diyos ang siyang namamagitan sa buhay mo. At kung meron kang ganyan, ang taong natuto ng magkaroon ng takot sa Panginoon, nagtatamasa ng mabuti sa buhay na ito. Meron tayong mababasa sa Kawikaan, verse 3-18. Sabi nito, mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Nabanggit ito ng sumulat ng Kawikaan na mapalad daw ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Alam po ninyo mga kapatid, kapag natutunan nating magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon, ito po'y karunungan na para sa atin. Kaya nga sabi ng sumulat ng awit, parito kayo. Pakinggan ninyo ako. Diba? Pakinggan ninyo ako. Ang pagkatakot sa Panginoon, ituturo ko sa inyo, sabi niya. So, kung matututo tayo sa mga taong nagbabahagi ng banal na pagkatakot sa Panginoon, we will learn from them, from their experience, from their encounter, and we will learn from them. At pwede natin tong i-desire, pwede rin natin tong maranasan. At pag natuto tayo dito, yung kaalaman natin dito ay yung karunungan natin dito ay yung pagkatuto natin dito ay isa ng karunungan para sa atin. Na isang araw, lahat tayo, kagaya ng sumulat ng awit, isang araw, tatawagin din natin yung ating mga anak, ating mga apo, at sasabihin niyo, parito kayo, ituturo ko sa inyo. Ang pagkatakot sa Panginoon, may babahagi natin to. Kasi it is God who will give us a good life. Tiyang mabuting buhay na yan, makikita yan ng mga ating anak at ng ating mga inapo.
At pag nakita nila yan, tatay, lolo, bakit ang buhay ninyo pinagpala? Yan. Maring dumating na yung pagkakataon na yun na may papaliwanag mo na sa kanya ang isang dahilan kung bakit ang buhay ko ay pinagpapala, pati ang buhay ninyo, ay dahil sa pagkakaroon ng banal na takot sa kanya. Diba? So, may babahagi nyo rin ito sa kanila at magiging karunungan dito para sa iba. At pagka nagkaroon sila ng karunungan tungkol sa banal na pagkatakot sa Panginoon, isang araw, bubuti rin ang buhay nila o makakaranas din sila ng mabuting buhay. At hindi lang yan, hindi lang kayo humahaba ang buhay, pahabaan din ng Panginoon ang mga buhay ng mga taong nabahagi na natin o nasalina natin ng karunungan tungkol sa pagbabahagi ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Yan po mga kapatid. At another talata na gusto kong banggitin sa inyo, Salmo chapter 91 verse 6, verse 16. Sa aklat ng Salmo, sa salin ng ASND, sabi nito, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang kanyang pagliligtas. Ano nyo? Ang tao daw na merong pagkatakot sa Diyos ay merong mahabang buhay. Kaya siya magkakaroon ng mahabang buhay kasi ang Diyos mismo ang magpapakita o ipapakita mismo ng Diyos kung paano siya ililigtas ng Diyos. At sa pagliligtas ng Diyos, doon niya mararanasan kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Yan po. Kaya mga kapatid, ang buhay ng taong natuto ng matakot sa Diyos, number 1, nagtatamasa ng mabuti at mahabang buhay. Yan po dapat natin tandaan. Let us learn from the people, from the person, o maging doon sa mentor natin na nagtuturo sa atin kung paano na yung kanyang buhay ay pinapamuhay niya na nagpapakita ng kanyang banal na pagkatakot sa Panginoon at namumuhay siya ng matuwid sa Panginoon. Kaya natatamasa niyo yung magandang buhay ngayon. Diba? At dahil yan sa kabutihan ng Diyos at dahil yan sa inkwento at banal niyang pagkatakot sa Panginoon, kaya niya ibabahagi. So, ngayon meron siyang anak, meron siyang apo, at madadagdagan pa yan o sa kaliman, sa paglipas ng panahon, madadagdagan pa yan. Meron siyang pagkikwentuhan kung paano siya niligtas ng Panginoon at kung paano pinapaganda at binibigyan siya ng magandang buhay at mabuting buhay, may babahagi niya yan ng ating mentor. Pero ang pinakamapalad ngayon, tayo po ng mga sumusunod sa kanya, na nagko-follow sa kanya, na nag-honor sa kanya, na kumukonekta sa kanya. Tayo po ay bukod sa kanyang mga anak at sa kanyang apo, sa kanyang pamilya, tayo po ay tumatanggap din ng katuruan, ng mensahe, ng pagtuturo. Diba? Kung paano tayo dapat mamuhay. Ngayon, ang tinuturo niya ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Diba? Tinuturo niya sa atin paano tayo mamumuhay bilang mga mamamayan ng kaharian ng langit. Diba? Siyempre, ang una dapat nating maintindihan bilang mamamayan ng kaharian ng langit, ang dapat natin munang matutunan ay magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa hari ng mga hari, sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At nang sa gayon, yung gantimpala ng mabuting buhay at ng mahabang buhay ay tamasahin po natin. Kasi bakit? Mahalaga pong napakasarap po at napakahalaga na maikwento at may balita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. At kung paano niya tayo niligtas sa maraming pagkakataon. Diba? So yan po ang number 1 na mapapansin natin sa buhay ng isang taong natuto ng matakot sa Diyos. Yan po ang una. Pangalawa, punta tayo sa pangalawa. Ano ang buhay ng taong natutong matakot sa Diyos? Pangalawang mapapansin natin sa taong natuto na matakot sa Diyos hindi nagsasalita ng masama at pandaraya. Meron po tayong mabasa sa verse 13, sinasabi po sa talata natin sa awit 32, sabi po dito ay, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama.
at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa salitang pandaraya. So, ang taong nabubuhay na natuto ng magkaroon ng tao sa Diyos ay hindi nagsasalita ng masama at hindi na rin nagsasalita ng may pandaraya. Diba? Ay, ibig sabihin, anumang bagay na naengkwentro natin sa araw-araw nating buhay, kasinungalingan yan, masakit man yung panalita, ibig sabihin yan, marunong na tayo, hindi na tayo nagre-retaliate, hindi na tayo sumasagot ng negatibo. Marahil, nangyayari sa atin, nabibigla tayo, pero when we are growing at kung nabibuild tayo sa mga aral na ating pinag-aaralan, we will grow and we will transform. At magkakaroon ng transformation yung buhay natin na darating tayo sa punto na kaya nating tiisin yung mga masasakit na salita. Na kaya nating ma-endure yung mga negatibong salita, mga patutsyadang salita, mga negatibong salita laban sa atin. Na hindi na tayo mag-retaliate. At tayo din naman, hindi na rin tayo matututong magsalita ng merong pandaraya. Diba? Wala na tayong dadayain sa mga kwento ng buhay, wala na tayong dadayain sa kapwa natin. Hindi natin dadayain ang sino man sa buhay natin. Diba? Magiging matuwid tayo. Magiging totoo palagi ang ating mga pangungusap. Hindi dahil sa personal na interest, kundi mga totoong pangungusap o ang salita ng katotohanan ng lalabas sa atin. Yan. Ang buhay ng taong natutong matakot sa Diyos, hindi na nagsasalita ng masama at ng pandaraya. So, itong pinag-usapan natin ay pwedeng barometer ng ating buhay, ng ating pagkatao. Kung patuloy pa tayo nagsisinungaling sa ating buhay, sa ating ginagawang pamumuhay, isa lang ibig sabihin yan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay wala pa sa atin. O baka hindi pa tayo natutong matakot sa Panginoon. Pwede nating gamitin sukatan to, barometro, para malaman natin kung tayo ba mismo ay natuto ng magkaroon ng takot sa Diyos. At kung tayo ngayon ay nagsasalita pa ng masama laban sa taong gumagawa sa atin ng masama, dapat alam mo na kung ano yun. Wala pa dun. Wala ka pa dun sa estado na yun. Kung ikaw naman ay nandaraya pa, may negosyo ka at nandaraya ka sa negosyo mo, at dinadaya mo yung customer mo, dinadaya mo yung gobyerno sa pagbubuwis mo, hindi pa yan. Wala pa yung pagkatakot sa Diyos din. Kasi ang katwiran ng iba ba't ka magdidikara ng totoong buwis mo? Di naghanap buhay nga na lang para sa gobyerno. Maraming tao na ang katwiran ng ganyan. Mga nagdinegosyo na gustong kumita. Diba? Pero meron man akong na kilalang isang tao na dineclare niya talaga yung kanyang kinita. At binayaran niya yung halaga ng buwis na dapat niyang pagbayaran. And to his surprise, nakita niya na hindi siya nalulugi. Bagkus, pinapaunlad ng Diyos ang kanyang hanap buhay dahil sa kanyang katapatan at walang pandarayang paghahanap buhay. Walang pananalita ng pandaraya laban sa kahit na sinong tao, siya matuwid lang. Kaya, hindi po madali yung pinag-usapan natin. Pinag-usapan po natin mga kapatid ay isang sukatan o isang uri ng buhay ng isang tao na natuto ng magkaroon ng takot sa Diyos. Di ba? At ang isang sukatan diyan at ang isang bagay na dapat nating makita, nakikita dapat natin ay hindi nagsasalita ng masama at ng pandaraya. Kahit anong galit mo, kahit anong pang-inis mo, wala ka na, hindi na tayo dapat na nagre-retaliate.
sa lahat ng pagkakataon na yun. Di ba? Sabi ng Santiago, chapter 4, verse 11, sabi ni Santiago dito, mga kapatid, huwag ninyong siraan ang isa't isa. Sabi niya. Ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka tagatupad nito kundi isa ka ng hukom. Di ba? Ang sabi ni Pablo dito, ang sabi ni Santiago, huwag kayong magsiraan o huwag ninyong siraan ng isa't isa. Di ba? So, yung pagsasalita ng masama ay pagsasalita ng paninira. Hindi natin ito dapat gawin sa ating kapwa. Hindi natin ito dapat gawin sa kapatid natin sa Panginoon. Hindi natin ito dapat gawin sa kapwa natin pastor. Diba? Maraming tao nagsasalita sa kapwa niya pastor. Minsan hindi dahil sa galit siya, kundi dahil sa inggit na meron siya. Diba? Bukod pa yung galit. Diba? Kaya sa galit kasi inggit siya. Parang ganun eh. So, napakalinaw na sinabi na Santiago, huwag ninyong siraan ng isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan. Ang kautusan ay dapat nating sinusunod at dapat nating tinutupad. Pero dahil humuhusga ka na sa iyong kapatid, di ba? Hindi na natin nagagawang gawin at sundin yung kautusan. Bagkus tayo na ay nagiging hukom ng ating kapwa. Tayong humatol, sabi ng Biblia. Kasi ang humahatol ay hahatulan din. So, isang bagay na dapat na makita sa isang taong natuto ng magkaroon ng banal na tao sa Panginoon, hindi nagsasalita ng masama at pandaraya. Diba? Yan po yung mga pwede nating mapansin sa mga tao na naranasan na o natuto ng magkaroon ng banal na pagkatao sa Panginoon. Pangatlo, ano ang buhay ng taong natutong matakot o magkaroon ng takot sa Diyos? Pangatlo, na mapapansin natin sa taong natuto ng magkaroon ng takot sa Diyos, pangatlo nating makikita sa buhay niya, mabuti ang ginagawa at lumalayo sa kasamaan. Diba kagaya na binanggit ko sa inyo kanina, being afraid of God is lumalayo ka sa Diyos dahil may kasalanan ka. Kaya ka lumalayo sa Diyos. Kaya ka takot sa Diyos kasi may kasalanan ka. Ayaw mong lumapit sa Diyos kasi may expose yung kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng afraid of God. Yung fear of God naman, o the holy fear of God, ayaw mong mahiwalay sa Diyos. Dahil ayaw mong magkasala sa Diyos. Diba? Ganun din nga. Kaya pag natutunan mong magkaroon ng takot sa Diyos, anong nakikita sa buhay mo? Anong nakikita sa buhay natin? Mabuti ang ginagawa at lumalayo sa kasamaan. Just like Jim Baker na naikwento ko sa inyo nung nainkwentro ni John Bieber. I do not fall out of love for God, sabi niya. Hindi kailanman nawala yung pag-ibig ko sa Diyos, sabi niya. Problema dyan, sabi niya. Sabi ni Jim Baker, problema dyan, wala lang akong takot sa Diyos. Diba? I don't have the fear of God. So kaya nagawa niya yung mga pandaraya na yun na naging dahilan baka siya nakulong. Diba? So, mga kapatid ko, hindi po ito ganun kadali. Hindi lahat ng born again meron banal na pagkatao sa Panginoon. Hindi lahat ngayon pinag-aaralan natin
that we are kingdom citizens. Hindi lahat ng mga mamamayan sa kaharian ng Diyos ay mayroong banal na pagkatakot sa hari o sa Panginoon. Makikita mo yung mga taong o yung mamamayan ng kaharian sila yung mga tao na ang buhay na ang buhay nila ay natuto ng matakot sa Diyos. Ang buhay nila ay ganito. Mabuti ang ginagawa at lumalayo sa kasamaan. Diba? So mapalad tayo kung umiiwas tayong makagawa ng kasalanan. Mapalad tayo kung lumalayo tayo sa kasalanan. Diba? So, kung lumalayo ka sa tukso, lumalayo ka sa kasalanan. Kung nilalayo mo yung sarili mo sa tukso, nilalayo mo yung sarili mo sa kasalanan. Kasi bakit? Yung tukso kasi, hindi pa yung kasalanan eh. Yung tukso ay tinutokso ka pa lang para magkasala. But when you engage, kapag tayo pumasok o nag-engage tayo sa tukso, doon pa lang tayo magkakasala. Ang taong may takot o ang taong natuto ng matakot sa Diyos, ang buhay niya ay lumalayo sa kasalanan, lumalayo sa kasamaan. Yan po yung isang maliwanag na katotohanan na sinasabi ng talata sa atin. Sabi ng Awit 34 verse 14a, sabi dito, lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti ang iyong gawin. Di ba? And even Paul, meron siyang sinabi sa chapter 12 ng Romans, sabi niya, gantihin niyo ng mabuti ang masama. Diba? Gantihin niyo ng mabuti ang masama. Huwag niyong gantihin ng masama ang masama. Huwag kasi gantihin niyo ng mabuti ang masama. Diba? Yung paglayo mo sa kasamaan ay paglapit mo sa mabuti. Yung paglayo mo sa kasamaan ay paggawa mo ng kabutihan. Kaya ang Panginoon mismo ang Panginoon mismo ay nagpaalala sa atin sa pagitan ng sulat ni Pablo na gantihin natin ng kabutihan ang kasamaan na ginagawa sa atin. Madali ba yan o hindi? Sa iba na gustong mga tuwiran, sasabihin nila mahirap yan. Pero sa iba na nagpapasakop sa katotohanan ng salita ng Diyos, madali lang yan dahil sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin na magawa yan. Diba? Yun po yung katotohanan. Hindi natin to kaya na mag-isa. Hindi natin to kaya mag-isa. Ito po yung magagawa lamang natin sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos sa atin. Ang paglayo sa kasalanan ay hindi po kayang gawin ng mag-isa lang. Kung meron tayong banal na pagkatakot sa Panginoon, ang ibig sabihin ay ang takot sa Panginoon ay pananatili mo sa Panginoon. At kung nananatili ka sa Panginoon, hindi ka na nabubuhay ng mag-isa. At kung may banal na takot ka sa Panginoon, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo na palagi ang Diyos. Kasi bakit? Fear of God is not living apart from God. Fear of God means you stay in God, you remain in God kasi ayaw mo magkasala sa Diyos. But if you remain in God, you always have God. Lagi mo kasama ang Diyos sa buhay mo. Diba? Tingnan natin yung isang talata mula sa buhay ni Job. Sabi rito sa chapter 1 verse 7 ng Job, sinabi ng Panginoon kay Satanas, nag-uusap sila. Hindi sila friends pero they were just talking. Well, actually, ang eksena nito, nagpupulong yung mga hukbo ng kalangitan by that time. Kasama yung mga anghel ng Diyos. Sabi ng Biblia, sumama siya. Ngayon, kinausap siya ng Panginoon. Sabi niya, saan ka naroon? Anong ginagawa mo? Wala, sabi niya, nagpaparat-parito lang. Humahanap ng masisila. Satan is just roaming around. Sinabi naman niya ni Pablo, ni Pedro, di ba na? Ang diablo ay animoy leon na aali-aligid, nagpaparot-parito at mag-aali-aligid, naghahanap ng masisila. Di ba?
So, sino yung sisilain niya? Di ang unang-unang pwede niyang masila yung mga taong nagmamahal sa Panginoon pero walang takot sa Kanya. Di ba? Marami pa yan eh. So, maraming mga malalaking ministry sa ibang bansa, international, na yung kanilang mga pastor ay they are facing they are facing scandalous trials, scandal, 'di ba? Ba't ka mapapasok sa isang skandalo if you're doing the work of God? If you're loving God, if you love God, ba't ka mapapasok sa isang skandalo? You can love God. Pero ang problema, kung wala kang takot sa Panginoon, still you love God. Maganda pa rin yun. Pero, maganda pa rin yun, pero kulang yun. Mahalaga na. Mahal mo ang Diyos, pero takot ka sa Kanya. O may banal kang pagkatakot sa Kanya. Yun ang pinaka-importante. Kaya sabi ni Jesus, sabi ng Diyos dito, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi niya. Wala siyang katulad. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. Di ba? So, matuwid at malinis ang pamumuhay. Kaya pag titingnan mo mabuti yan mga kapatid, ang isang tao na ang buhay ay natuto ng, ang isang taong nabubuhay ay natuto ng matakot sa Diyos, magkaroon ng takot sa Diyos. Ang ginagawa niya ay mabuti at lumalayo na siya sa kasamaan. Diba? Same thing as Job. Kung bakit ipinagmamapurin ni Lord si Job at pinagmamaigin niya kay Satan. Kasi hindi dahil sa pinagpala niya si Job, kundi dahil nakita niya kay Job yung isang klase ng buhay na matuwid. Flawless, malinis, walang bahid. Sabi niya, wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Mga kapatid ko, nakakalungkot kung tayo pang mga pastor o tayo pang mga mananampalataya, ang unang kasangkot sa anumang kaguluhan sa simbahan, sa ating komunidad, nakakahiya. Diba? So ano ba dapat natin gawin? Dapat ba nating baliwalain na lang o ano man? Remember Jesus, pinaparatangan siya ng mga bagay, mga issue na pinupukol sa kanya. Pinatulan ba niya? Hindi, di ba? Pero tayo, ang dali-dali natin pumatol. Ang dali-dali natin pumatol sa issue pinupukol sa atin. Minsan nagsasalita pa tayo, wala naman silang katibayan. Minsan nagdidepensa tayo na parang guilty tayo. Di ba? Pero maniwala po kayo, merong isang taong namuhay sa Biblia na pinagmamalaki ng Panginoon dahil wala siyang katulad sa mundong ito. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. So ang taong natuto ng matakot sa Diyos, di ba? Mabuti ang ginagawa, matuwid, lumalayo sa kasamaan. Di ba? So, tayo po mga kapatid ko ay dapat nating maintindihan na ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, ang unang-unang meron si Job. Kaya ginagawa niyang mamuhay ng matuwid at malinis na pamuhay. Kaya kaya dumating siya sa isang punto ng buhay niya na naging kakaiba yung pamumuhay niya. Wala siyang katulad. Ganun din po tayo. Pwede din po tayo dumating sa isang punto ng buhay natin na wala tayong maging katulad sa ating komunidad.
Nakakaiba at nag-iisa lang yung buhay natin dahil sa pamumuhay natin sa Panginoon, sa pamumuhay natin ng may banal na pagkatakot sa Panginoon. Punta tayo sa pangapat. Ano ang buhay ng taong natuto ng matakot sa Diyos? Number 4, ang hinahangad ay kapayapaan. Ang taong namumuhay na may pagkatakot sa Diyos, ang hinahangad niya ay kapayapaan. Hindi po siya nakikipagtalo. Hindi po siya pinagsisimulan ng gulo. Marahil siya pa nga po yung daan ng pagkakasundo, 'di ba? Siya pa yung tinatawag ng Biblia na sinasabi ng Panginoon, blessed are the peacemakers, 'di ba? Sila 'yon. Yung taong mayroong pagkatakot sa Panginoon, hindi sila nakikipagtalo. Ang hangad nila palagi ay kapayapaan. May mga taong nagsasalita laban sa kanila, pero siya ay nakikipagkasundo lamang. Siya ay nakikipag-ayos palagi. Yan po yung taong nabubuhay na natuto ng magkaroon ng takot sa Diyos. Yan po yan, mga kapatid. Kaya lahat tayo, hanapin natin yung kapayapaan. Di ba? Sabi dito, hanapin mo ang kapayapaan at ito yung habulin. Ba't mo habulin ang kapayapaan? Kasi sa oras na magkaroon tayo ng pag-aalala sa anumang bagay sa buhay natin, di ba? Mawawala na yung kapayapaan eh. At sino ba yung kapayapaan? Ano ba yung kapayapaan? Ang kapayapaan ay tao. Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag sa kanya ay Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. So, kung namumuhay tayo sa alalahanin, yung kapayapaan ng Diyos wala sa atin. At kung wala sa atin ang kapayapaan ng Diyos, anong gagawin mo? Hanapin mo. Habulin mo. Diba? Kung wala sa iyo yung kapayapaan ng Diyos. Dahil automatic yun. Automatic yun immediately. Kapag tayo nag-alala sa maraming bagay o sa anumang bagay sa buhay natin, automatic ang kapayapaan ay nawawala na. Diba? Anong sabi ni Pedro dito sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 3 verse 10 to 11, sabi dito, sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang labi ay huwag magsalita ng daya. Verse 11, sabi dito, lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Hindi ba? So, yung mga tao na naghahangad ng buhay at gusto makakita ng magandang buhay at gusto maranasan yung magandang buhay, eh, di ba? Sabi niya, pigilan mo yung dila mo. Ano pa? Huwag magsalita ng pandaraya. Ano pa? Lumayo ka sa masama. At higit sa lahat, sabi niya, hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Pag nasumpungan natin yung kapayapaan, mamuhay tayo ng mapayapa. Panginoon ko, kung nasumpungan natin ang Panginoon sa buhay natin at siya ang kapayapaan natin si Jesus, mamuhay tayong kasama ng Panginoong Jesus, manatili tayo sa Kanya. Kung natutunan na natin matakot sa Panginoon, ang ibig sabihin, fear of God is remaining in God. Nananatili tayo sa Diyos para hindi tayo magkasala. At kung nananatili tayo sa Diyos, nananatili tayo sa kapayapaan ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ang nasa sa atin. Hindi tayo pwedeng hindi mawawala at hindi tayo darating sa pag-aalala kasi bakit? Alam natin na ang Diyos ang kasama natin at malalagpasan natin ang lahat at lahat ng mga alalahanin ay pwede nating matugunan. Mga suliranin nating personal, mga suliranin natin sa buhay, pwede nating matugunan. Mga kapatid at mga mag-anak at mga mahal natin sa buhay na malalayo sa atin, nagkakasakit, di ba? Sa halip na mag-worry tayo, let us pray to God and expect God will do things na kung saan mamagitan siya. Tandaan niyo, pag hindi na kaya ng kamay natin at hindi naabot ng kamay natin, sapat ang kamay ng Diyos para maabot sila. Diba? Remember yung isang centurion sa Bible? Sabi niya, Guro, ipanalangin po ninyo, pagalingin po ninyo ang aking alipin, sabi ng isang Roman centurion. Sabi ng Panginoon, halika, sumama ko sa iyong bahay. Sabi ng Roman centurion,
Huwag na po. Sabihin niyo lang po, gagaling na siya. Diba? So, nung marinig ni Jesus yan, sabi ni Jesus, pambihira, wala pa akong nakita ni isa sa Israel ang ganitong klase ng pananampalataya. Bakit? Kasi ang prinsipyo ng si Roman Centurion, yung kapangyarihan na taglay ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, meron pong nakakasakop sa akin. May namamahala po sa akin, nakakasakop sa akin. Pag sinabi niya, gawin ko to, gawin, ginagawa ko. Pag inutusan niya, pumunta ako rito, pumunta ako doon, ginagawa ko po yun. At ganun din po ako, sabi niya, meron po ako mga tauhan na nasa ilalim ko, na pinamamahalaan ko. At pag sinabi ko sa tauhan ko, gawin niyan, pumunta kayo doon, pumunta kayo rito, sinusunod po ninyo at nangyayari po yung sinasabi ko. Kayo din po, guro, sabi niya, may kapangyarihan din kayo. Sabihin lamang ninyo, gagaling ang aking alipin. That was faith. Diba? So, sabihin yung Roman centurion, he was at peace with Jesus. Nagagaling yung kanyang kamag-anak. Ang gagawin yung kanyang alipin. Alipin pa lang po ito pinag-usapan natin, ha? Alipin pa lang ng Roman centurion. Pero kaya niya ng panampalatayan na yung kanyang mahal na alipin o yung kanyang mga alipin na pinagmamalasakitan niya ay alam niya ang pagagalingin ng Panginoon. Gaano pa kaya tayo na yung mga mahal natin sa buhay na malayo sa atin na hindi abot ng mga kamay natin para matulungan. Let God extend His hands to our loved ones. At hayaan natin ang kamay ng Diyos ang umabot sa kanila. At hayaan nating may bigay ng Panginoon yung kagalingan na kailangan nilang tanggapin dahil sa ating pananampalataya. Dahil meron tayong kapayapaan at meron tayong katiyakan na kayang gawin ng Diyos yung bagay na hindi na natin kayang gawin. Yung hindi abot ng kamay natin ay abot ng kamay ng Panginoon. Yung hindi natin kayang gawin, masigit ang magagawa ng Panginoon sa atin. So, ang taong natuto ng matakot sa Panginoon ay ang hinahangad ay kapayapaan. Hindi na siya namumuhay sa kaguluhan. Hindi na siya nakikipagtalo. At siya ay namumuhay sa kapayapaan na kung saan siya'y kampante at kumpiyansa sa lahat ng bagay na ang Diyos ay mamamagitan sa kanyang sitwasyon at buhay. Mga kapatid, ito po yung pang-apat na pwede natin maging katibayan o pwede natin makita sa isang taong natuto ng magkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Punta tayo sa panghuli. Ang buhay ng taong natuto ng matakot o magkaroon ng banal na takot sa Diyos? Bilang panghuli, sabi rito, nakatitig ang Panginoon at dinidinig ang kanilang pagtawag. Grabe, no? Sabi ng verse 15 ng awit 34, sabi rito, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Mga kapatid, yung taong merong takot sa Panginoon, yung taong natuto ng matakot sa Panginoon, ay yung mga taong namumuhay na sa katwiran. At dahil namumuhay ka sa katwiran, siya lang ang tinitiyak ng talatang ito. Sabi niya, ang mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig. Iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Meron tayong kasabihan na iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Marami lang Diyos ay tumitingin. Pero nakatitig, iba yung tinititigan niya at tinititigan ka niya. Dahil matuwid ka. At dahil tinitingnan ka niya na matuwid kang namumuhay, diba? Sa oras at sa pagkakataon na dumaing ka sa kanya at humiling at manalangin, sabi ng talatang ito, bukas ang kanyang pandinig sa iyong mga panalangin. Diba? So, lahat tayo, kumbaga parang pagtitingnan mabuti, even si Job, di ba? Ano sabi ng Panginoon kay Satanas? Napansin mo ba yung lingkod kong si Job?
Ba't nasabi ng Panginoong Hesus yan? Kasi bakit? Si Satanas nagpaparot pa rito pero hindi niya napapansin si Job. 'Di ba? Hindi niya napapansin si Job. Ba't hindi niya napapansin si Job? Kasi si Job, kasi hindi interesado si Satanas doon sa mga taong may pagkatakot sa Diyos eh. Yung mga taong may pagkatakot sa Diyos, alam ni Satanas na ang Diyos kasama nila. Kaya hindi niya yan papakialaman. 'Di ba? Yung mga taong namumuhay na may pagkatakot sa Diyos, alam ni Satanas na pag tumawag sila, napapakinggan sila ng Diyos. O, di ba? At yun yung isang katibayan. Nakatitig ang Panginoon at dinidinig ang kanilang pagtawag. Saan nakatitig ang Panginoon? Sa taong merong banal na pagkatakot sa Kanya. Sa taong matuwid, nakatitig ang Panginoon. Di ba? So, kaya pagbabalikan natin yung talatang binasa natin, sabi po dyan, halika kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo. Di ba? Kumbaga parang, it is very important for us to understand, to have and to know that we need to have the fear of the Lord. Importante po sa atin yan at kailangan po nating matutunan yan. Yan. At si Job, kaya siya iningatan ng Panginoon at pinagtagumpay siya dahil kakaiba siya. Job was different. Sabi nito, wala siyang katulad sa lupa. Well, actually, taga-lupa yan. Diba? Pero by the time, walang katulad si Job na nasa lupa. Hindi ba? Nag-iisa lang tayo. Having the fear of God make us different. Pwedeng maging kakaiba tayo at wala tayong katulad. Saan? In our community, in our family, in our community, in our town, in our city. Sa buhay natin. Parang ganito lang yan eh. Parang sisimplehan natin. Nakita mo ba yung kapatid kong si Job? Yung anak kong si Job? O yung lingkod kong si Job? Diba? Tayo, mga lingkod ng Diyos. Pwede naman na sabihin na, isang araw sabihin ng Panginoon, Satanas, nakita mo ba si Bong? Diba? Wala siyang katulad sa lupa. Diba? Kaya kailangan nating dumating sa punto. Ano sabi niya? Meron siyang pagkatakot sa akin. Wala siyang kapintasan at meron siyang pagkatakot sa akin. Yun ang pagpapakalala niya kay Job. At bilang panghuli, sabihin ko sa inyo itong talata na ito. Mula po sa sulat ni Pedro, sabi rito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. 'Di ba? So, mga kapatid, ito po yung isang katibayan, ito po yung isang pagpapatunay na ang Panginoon ay nakatuon sa atin. Ang Panginoon ay nakatingin sa atin. 'Di ba? At base doon sa mga parang nakatuon sa atin ang paningin ng Panginoon. At yung tenga niya laging handang makinig sa lahat ng pagkakataon na tayo po ay tumawag sa Kanya. Diba? Ito po yung mga 5 pagkakakilanlan kapag ang buhay ng tao ay natuto ng magkaroon ng takot sa Panginoon. Isa-isayin po natin. Number 1, ang buhay ng taong natutong matakot sa Diyos ay nagtatamasa ng mabuti at mahabang buhay. Diba? We will enjoy our life. A long life. Ang buhay ng taong natutong matakot sa Diyos ay hindi nagsasalita ng masama at pandaraya.
So nagiging maayos na yung ating pamumuhay, yung ating pagsasalita, at ating pakikitungo sa kapwa. Ano pa? Pangatlo, ang buhay ng taong natuto ng matakot o magkaroon ng takot sa Diyos ay mabuti ang ginagawa at lumalayo sa kasamaan. At pang-apat, ang buhay ng taong natutong matakot sa Diyos ay ang hinahangad ay kapayapaan. Payapa siya sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay. Dahil kasama niya, dahil ang taong natuto ng matakot sa Diyos, ay kasama niya palagi ang Diyos at kasama niya ang Diyos ng kapayapaan. Bilang panghuli, ang buhay ng taong natutong matakot at magkaroon ng takot sa Diyos, banal na takot sa Diyos ay tinitingnan ng Panginoon. Nakatitig ang Panginoon at dinidinig ng Panginoon ang kanilang pagkatawag. Mga kapatid, yan po yung 5 bagay na akin pong natutunan mula po sa aklat ng Awit 34, verse 11 to 15, na binigyan ko po ng pamagat na ang pamumuhay ng taong naturuang matakot sa Panginoon. Kapag tayo po ay pagka tayo po ay namumuhay na may banal na pagkatakot sa Panginoon, ito po yung bagay na mangyayari sa buhay natin. Ito pong 5 bagay na ito. And I hope, mga kapatid ko, na kung wala pa man tayo sa ganitong estado ng buhay natin, it's not too late. Kasi bakit? Kasama natin ang Panginoon. Nandyan ang Banal Espiritu. Nandyan yung mga pastor natin. At kung tayo mga pastor, nandyan ang ating mentor na siyang pwedeng magbigay ng giya sa atin. Na siyang pwedeng magbigay ng instruction sa atin. And I hope na napagpala kayo ng mensaheng ito. I hope na nakita natin na mag-reflect ito sa buhay natin at makita natin yung sarili natin kung nasaan tayo rito. At kung may sinablay tayo sa mga katangiang ito ay hindi pa po huli ang panahon. Tandaan po ninyo, kasama natin si Lord, kasama natin ang Banal na Espiritu, ang grasya ng Panginoon, ang tulong ng Banal na Espiritu, ang gabay ng ating magulang, ang gabay ng ating pastor. Sapat po yan para po tayo ay maturuan na magkaroon ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Pagpalain po kayo, pagpalain po ang Alliance. God bless us all po sa lahat po ng tagapakinig. Ingatan po kayo ng Panginoon at ang pagpapala niya ay lagi pong sumainyo. Sa lahat, ang karunungan at higit sa lahat, ang kahabagan ng Diyos ay ang pagpapala niya at kapayapaan ay patuloy pong manatili. Ingatan po kayo ng Panginoon palagi. Ingatan po kayo ng Panginoon palagi. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity. Ikaw magpala sa iyong mga salita, pagpalayan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan tong mga katotohanan na ito at tulungan mo kaming matuto at maengkwentro ka, Panginoon, at magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyo. Help us, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, sa ganang aming sarili kami kulang at walang magagawa kung may hiwalay sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang siyang nagbubukas ng lahat ng katotohanan ito. Sa iyong kapurihan at ang pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless us all po, mga kapatid. At muli po, hanggang bukas araw-araw po tayo po ay manood at pakinig ng mga pahayagan ng Panginoon na binibigyan niya sa atin. God bless us all po. God bless us all po.